Dagdag na parusa sa Babilonia. Ikalimamput-isang kabanata. Ito pa ang sinabi ng Panginoon tungkol sa Babilonia. Hahamunin ko ang manlilipol para sa lakay ng Babilonia at ang mga mamamayan nito. Magpapadala ako ng mga dayuhan para sa lakayin at wasakin ng Babilonia, na tulad sa ipa na tinatangay ng hangin. Lulusubin nila ang Babilonia sa lahat ng dako, sa araw ng kapahamakan nito. Hindi na magkakaroon ng pagkakataon ang mga tagapana ng Babilonia na magamit ang mga pana o mga baluti nila. Wala silang ititirang kabataang lalaki. Lubusan nilang lilipulin ang mga sundalo ng Babilonia. Hahandusay ang mga sugatan nilang bangkay sa mga daan. Sapagkat ako ang Panginoong Diyos na makapangyarihan, ang banal na Diyos ng Israel, ay hindi itinakwil ang Israel at Huda, kahit na puno ng kasamaan ang lupain nila. Tumakas kayo mula sa Babilonia, iligtas ninyo ang inyong buhay. Hindi kayo dapat mamatay dahil sa kasalanan ng Babilonia. Panahon na para gantihan ko siya, ayon sa nararapat sa mga ginawa niya. Para siyang tasang ginto sa kamay ko, na puno ng alak. Pinainom niya ang mga bansa sa buong daigdig, at sila'y nalasing at naging baliw. Biglang mawawasak ang Babilonia. Ipagluksan niyo siya. Gamutin niyo ang mga sugat niya at baka sakaling gumaling siya. Sinabi ng mga Israelitang naninirahan doon, sinikap naming gamutin ang Babilonia, pero hindi na siya magamot. Hayaan na lang natin siya, at umuwi na tayo sa mga lugar natin, sapagkat hanggang langit na ang mga kasalanan niya, kaya parurusahan na siya ng Panginoon. Ipinaghiganti tayo ng Panginoon. Hali kayo, pumunta tayo sa Jerusalem, at sabihin natin doon ang ginawa ng Panginoon na ating Diyos. Maghihiganti ang Panginoon sa Babilonia, dahil sa paggiba nito sa templo niya. Hinikayat ng Panginoon ang mga hari ng Media para wasakin ang Babilonia, dahil ito ang layunin niya. Sinabi niya, hasain niyo ang mga pana ninyo at ihanda ang mga pananggalang ninyo. Itaas niyo ang watawat na sagisag ng pagsalakay sa Babilonia. Dagdagan niyo ang mga bantay, ipwesto ang mga bantay. Palibutan niyo ang lungsod. Panahon na para gawin ng Panginoon ang plano niya laban sa mga taga-Babilonia. O Babilonia, sagana ka sa tubig at sagana ka rin sa kayamanan. Pero dumating na ang wakas mo, ang araw ng kapahamakan mo. Sumumpa ang Panginoong makapangyarihan sa sarili niya na sinasabi, ipapasalakay ko kayo sa napakaraming kaaway na kasindami ng balang, at sisigaw sila ng tagumpay laban sa inyo. Ang pagpupuri sa Diyos. Nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa sa pamamagitan ng kapangyarihan at karunungan niya. Sa utos niya'y lumalabas ang mga ulap at mga kidlat sa kalangitan, at bumubuhos ang malakas na ulan. Pinapalabas niya ang hangin mula sa pinanggagalingan nito. Mga hangal at mangmang ang bawat tao na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Mapapahiya lang ang mga platerong gumawa ng mga Diyos-Diyosan nila, dahil hindi naman totoong Diyos ang mga ito. Wala silang buhay, wala silang kabuluhan, at dapat kamuhian. Darating ang araw na wawasakin ang lahat ng ito. Pero ang Diyos ni Jacob ay hindi katulad ng mga iyon. Siya ang lumikha ng lahat ng bagay, pati na ang Israel, ang mga taong hinirang niya. Panginoong makapangyarihan, ang pangalan niya. Ang martilyo ng Panginoon. Sinabi ng Panginoon, ikaw ang panghampas ko, ang panghampas ko sa digmaan. Sa pamamagitan mo, wawasakin ko ang mga bansa at kaharian, ang mga kabayo, karwahe, at ang mga nakasakay dito. Sa pamamagitan mo lilipulin ko ang mga lalaki at babae, matatanda at bata, at ang mga binata at dalaga.
Lilipulin ko rin sa pamamagitan mo ang mga kawan at mga pastol, ang mga magbubukid at mga baka, ang mga pinuno at iba pang mga namamahala. Mga mamamayan ko, ipapakita ko sa inyo ang paghihiganti ko sa Babylonia at sa mga mamamayan nito dahil sa lahat ng kasamaang ginawa nila sa Jerusalem. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. Kalaban kita, O Babylonia, ikaw na tinaguriang bundok na mapangwasak, winasak mo ang buong mundo. Gagamitin ko ang kapangyarihan ko para wasakin at sunugin ka. Walang anumang batong makukuha sa iyo para gamitin sa pagtatayo ng bahay. Magiging malungkot ang kalagayan mo magpakailanman. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. Itaas ang watawat na tanda ng pagsalakay. Patunugin ang trumpeta sa mga bansa. Ihanda sila para salakayin ang Babylonia. Utusang sumalakay ang mga sundalo ng Ararat, Mining at Askenaz. Pumili kayo ng pinuno para salakayin ang Babylonia. Magpadala kayo ng mga kabayong kasindami ng mga balang. Paghandain mo ang mga hari ng Media, pati ang mga pinuno at mga tagapamahala nila, at ang lahat ng bansa na nasasakupan nila para salakayin ang Babylonia. Parang taong nanginginig at namimilipit sa sakit ang Babylonia, dahil isasagawa ng Panginoon ang kanyang plano laban dito, na wala ng maninirahan at magiging mapanglaw na ang lugar na ito. Titigil ang mga sundalo ng Babylonia sa pakikipaglaban, at mananatili na lang sila sa kanilang kampo. Manghihina sila na parang mahihinang babae. Masusunog ang mga bahay sa Babylonia at masisira ang mga pintuan. Sunod-sunod na darating ang mga tagapagbalita para sabihin sa hari ng Babylonia na ang buong lungsod ay nasakop na. Naagaw ang mga tawiran sa mga ilog. Sinunog ang mga kampo at natatakot ang mga sundalo. Sinabi ng Panginoong makapangyarihan, ang Diyos ng Israel, ang Babylonia ay tulad ng trigo na malapit ng anihin at giikin. Sinabi ng mga taga-Jerusalem, si Haring Nebukadnezar ng Babylonia ay parang dragon na lumulon sa amin. Binusog niya ang tiyan niya ng mga kayamanan namin. Iniwan niya ang lungsod namin na walang itinira, parang banga na walang laman. Itinaboy niya kami, at hindi namin alam kung ano ang gagawin namin. Gawin din sana sa Babylonia ang ginawa niya sa amin at sa mga anak namin. Pagbayaran sana ng mga mamamayan ng Babylonia ang mga pagpatay nila. Kaya sinabi ng Panginoon, mga taga-Jerusalem, ipagtatanggol ko kayo at maghihiganti ako para sa inyo. Patutuyuin ko ang dagat at ang mga bukal sa Babylonia. Wawasakin ko ang bansang ito. Magiging katawa-tawa at kasumpa-sumpa ang bansang ito. At wala nang maninirahan dito, maliban sa mga asong gubat. Ang mga taga-Babylonia ay aatungan na parang leon. At dahil gutom sila, ipaghahanda ko sila ng piging. Lalasingin ko sila. Pasasayahin at patutulugin ang mahimbing habang panahon at hindi na magigising. Dadalhin ko sila para katayin na parang mga tupa at mga kambing. Papaanong bumagsak ang Babylonia? Ang bansang hinahangaan ng buong mundo. Nakakatakot tingnan ang nangyari sa kanya. Matatabunan ng malalakas na alon ang Babylonia. Magiging malungkot ang mga bayan niya, na parang disyerto na walang nakatira o dumadaan man lang. Parurusahan ko si Bel na Diyos-Diyosa ng Babylonia. Ipapasuka ko sa kanya ang mga nilamon niya. Hindi na siya dadagsain ng mga bansa para sambahin. Bumagsak na ang mga pader ng Babylonia. Mga hinirang ko, lumayo na kayo sa Babylonia. Iligtas ninyo ang inyong buhay bago ko ibuhos ang galit ko. Pero huwag kayong matatakot o manlulupaypay kung dumating na ang balita tungkol sa digmaan, sapagkat ang balita tungkol sa digmaan ng mga hari
ay darating sa bawat taon. Darating ang panahon na parurusahan ko ang mga Diyos-Diyosan ng Babylonia. Mapapahiya ang buong Babylonia at bubulagta ang lahat ng bangkay ng mamamayan niya. At kapag nangyari iyon, sisigaw sa kagalakan ng langit at ang lupa at ang lahat ng nandito dahil sa pagkawasak ng Babylonia, sapagkat sasalakayin ito ng mga mangwawasak mula sa hilaga. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. Kinakailangang wasakin ang Babylonia dahil sa pagpatay niya sa mga Israelita at sa iba pang mga tao sa buong mundo. Ang mensahe ng Panginoon sa mga Israelita na nasa Babylonia: kayong mga natitirang buhay, tumakas na kayo mula sa Babylonia at huwag kayong tumigil. Alalahanin niyo ang Panginoon at ang Jerusalem, kahit na nasa malalayo kayong lugar. Sinasabi ninyo, nahihiya kami. Kinukutya kami at inilalagay sa kahihiyan, dahil ang templo ng Panginoon ay dinungisan ng mga dayuhan. Pero darating ang araw na parurusahan ko ang mga Diyos-Diyosa ng Babylonia, at ang mga daing ng mga sugatang taga-Babylonia ay maririnig sa buong lupain nila. Kahit na umabot pa sa langit ang mga pader ng Babylonia, at kahit tibayan pa nila ito ng husto, magpapadala pa rin ako ng wawasak dito. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. Mapapakinggan ang mga iyakan sa buong Babylonia dahil sa pagkawasak nito. Wawasakin ko ang Babylonia at magiging tahimik ito. Sasalakay sa kanya ang mga kaaway na parang umuugong na alon. Maririnig ang sigawan nila sa kanilang pagsalakay. Darating ang mga wawasak ng Babylonia at bibihagin ang mga kawal niya at mababali ang mga pana nila. Sapagkat ako ang Panginoon, ang Diyos na nagpaparusa sa masasama, at parurusahan ko ang Babylonia ayon sa nararapat sa kanya. Lalasingin ko ang kanyang mga tagapamahala, marurunong, mga pinuno, mga punong sundalo, at ang buong hukbo niya. Mahihimbing sila at hindi na magigising habang panahon. Ako ang hari na nagsasabi nito. Panginoong makapangyarihan ang pangalan ko. Sinabi pa ng Panginoong makapangyarihan, wawasakin ang makakapal na pader ng Babylonia at susunugin ang matataas niyang pintuan. Magiging walang kabuluhan ang lahat ng pinaghirapan ng mga mamamayan niya, dahil ang lahat ng iyon ay masusunog lang. Ang mensahe ni Jeremias para sa Babylonia. Ito ang sinabi ni Jeremias kay Seraya, na isa sa mga nakakataas na tagapamahala ni Haring Zedekiah. Si Seraya ay anak ni Neria at apo ni Maseya. Sinabi ni Jeremias ang mensaheng ito noong pumunta si Seraya sa Babylonia kasama ni Haring Zedekiah. Ika-4 na taon noon ang paghahari ni Zedekiah sa Huda. Isinulat ni Jeremias sa nakarolyong sulatan ang lahat ng kapahamakang darating at mangyayari sa Babylonia. Ito ang sinabi ni Jeremias kay Seraya. Kapag dumating ka sa Babylonia, basahin mo ng malakas sa mga tao ang nakasulat sa kasulatang ito. Pagkatapos ay manalangin ka, O Panginoon, sinabi niyo po na wawasakin niyo ang lugar na ito para walang manirahan dito, maging tao man o hayop, at ito'y magiging mapanglaw magpakailanman. Pagkabasa mo nito, talian mo ito ng bato at ihagi sa ilog ng Euphrates. At sabihin mo, ganyan ang mangyayari sa Babylonia. Lulubog ito at hindi nalilitaw pa dahil sa mga kapahamakang ipararanas ng Panginoon sa kanya. Mamamatay ang mga mamamayan niya. Ito ang katapusan ng mensahe ni Jeremias.